Ako si Arthur. 50 taong gulang. Isang guro ng classical piano mula sa Vancouver. At mayroon akong isang simpleng paniniwala sa buhay, ang katahimikan ay ginto. Sa mundo ko, ang musika ay matematika. Ito ay ang perpektong pagitan ng mga nota. Ito ay disiplina. Walang puwang para sa pagkakamali. Walang puwang para sa ingay. At higit sa lahat, wala nang puwang sa puso ko para sa Pasko. Simula noong nakaraang taon, nang pirmahan namin ng aking asawa, ngayon ay ex-wife na, ang divorce papers sa mismong gabi ng Pasko, ang petsang iyon ay naging simbolo na lamang ng pagkawasak. Ang pulang kulay ng mga dekorasyon ay naging kulay ng babala. Ang mga awiting jingle bells ay naging tunog ng pangungutya. Kaya gumawa ako ng plano. Isang perpektong plano. Tatakas ako. Naghanap ako sa mapa ng isang bansa na nasa tropiko. Isang lugar na mainit, malayo sa snow, malayo sa reindeer, at higit sa lahat, malayo sa kultura ng kanluraning Pasko. Ang hula ko, Pilipinas. Isang developing nation sa Timog Silangang Asya. Naisip ko, sa hirap ng buhay doon, siguradong wala silang oras para sa mga magastos na selebrasyon. Siguradong tahimik doon. Payak. Isang malaking pagkakamali. Isang napakalaking pagkakamali na huli ko nang napagtanto. Dumating ako sa Ninoy Aquino International Airport, LA, noong ika-31 ng Agosto. Alas 9 ng gabi. Paglabas ko pa lang ng arrival gate, para akong sinampal ng hangin. Hindi ito hangin, kundi isang mainit at basang kumot na bumalot sa buong katawan ko. Ang humidity ay tila 70%. Sa loob ng 5 minuto, ang aking plansadong linen shirt ay basang-basa na ng pawis. Pero hindi ang init ang unang umatake sa akin. Ang ingay. Diyos ko, ang ingay. Ito ay isang symphony ng kaguluhan. Ang mga busina ng sasakyan ay walang humpay, hindi bilang babala, kundi bilang lengguwahe. Beep-beep para tumawag ng pasahero. Beep para magalit. Beep para bumati. Ang mga tinig ng mga dispatcher ay nagsisigawan, "Taxi sir." "Taxi ma'am." Mura lang. Ang amoy ng exhaust fumes ay humahalo sa amoy ng kung anong matamis na niluluto sa gilid ng kalsada. Sumakay ako sa isang puting taxi. Ang driver, isang lalaking may tuwalya sa lig, ay ngumiti sa akin sa rearview mirror. "First time in the Philippines, sir?" tanong niya. "Yes," matipid kong sagot. "Gusto ko lang makarating sa hotel at matulog." "Ah, good timing, sir." "Good timing," masigla niyang sabi habang pilit na isinisiksik ang taxi sa pagitan ng isang higanteng bus at isang makulay na jeepney. Hindi ko naintindihan kung anong di good timing ang sinasabi niya. Ang traffic ay hindi gumagalaw. Ang EDSA, ang pangunahing kalsada nila, ay mukhang isang higanteng parking lot na pinalamutyan ng mga pulang ilaw ng preno. Nakarating ako sa hotel sa Maynila bago maghating gabi. Isa itong lumang hotel sa distrito ng Quiapo. Pinili ko ito dahil sabi sa review, authentic local experience. Ngayon ko lang nalaman na ang ibig sabihin pala ng authentic ay maingay at magulo. Pagpasok ko sa kwarto, humiga ako sa kama. Pagod na pagod. Tumingin ako sa kalendaryo ng telepono ko. August 31. Napangiti ako ng mapait. Bukas ay Setyembre. Sa Canada, magsisimula na ang taglagas. Ang mga dahon ay malalanta. Ang hangin ay lalamig. Pero dito, ligtas ako. 4 na buwan pa bago ang Disyembre. 4 na buwan ng kapayapaan. Walang Pasko. Walang alaala. Ipinikit ko ang aking mga mata, ninanamnam ang tunog ng aircon na humuhuni. Ito lang ang musika na gusto ko ngayon. Ngunit, hindi ko alam na ang Setyembre isa sa bansang ito ay hindi ordinaryong araw. Nagising ako kinaumagahan dahil sa isang tunog. Hindi ito tunog ng tilaok ng manok. Hindi rin ito tunog ng trapiko. Isa itong melody. Isang pamilyar na chord progression sa piano at strings. Tenen tenen tenen. Bumangon ako, medyo hilo pa sa jetlag. Tiningnan ko ang oras. 6 oras yath. Sino ang nagpapatugtog ng musika ng ganito kaaga? At saka ko narinig ang boses. Boses ng isang babae at isang lalaki, kumakanta sa isang masayang tono na nagpatayo ng balahibo ko sa batok,
hindi dahil sa ganda, kundi dahil sa hilakbot. Whenever see girls and boys selling lanterns on the street. Nanlaki ang mata ko. Napatigil ako sa paghinga. Hindi. Hindi maaari. I remember the child in the manger as he sleeps. Pasko. Kanta pang Pasko. Dali-dali akong lumapit sa bintana at hinawi ang kurtina. Ang sikat ng araw ay matindi, tumatama sa mga yero ng mga bubong sa ibaba. Mainit. Walang snow. May isang lalaking nagtutulak ng kariton na puno ng niyog. Pawisan siya. Pero ang tugtog. Ang tugtog ay nanggagaling sa speaker ng isang tindahan sa tapat. Let's sing Merry Christmas and a Happy Holiday. Baliw na ba sila? Bulong ko sa sarili ko. Setyembre pa lang. Kinuha ko ang aking phone. Baka sira ang internal clock ko. Baka natulog ako ng 3 buwan at Disyembre na pala. Hindi. September 1. Lunes. Isinuot ko ang aking salamin at dali-daling lumabas ng kwarto. Kailangan kong kausapin ang manager. Ito ay noise pollution. Ito ay psychological torture. Pagbukas ng elevator sa lobby, natigilan ako. Para akong nabuhusan ng malamig na tubig. Kagabi, ang lobby ay simple lang. May ilang halaman, may desk. Ngayon, sa loob lamang ng 6 na oras na tulog ko, nagbago ang mundo. May nakasabit na mga parol, mga bituin na gawa sa plastic at copy shells na kumukurap-kurap sa iba't ibang kulay. Pula, berde, dilaw. Masakit sa mata. Sa reception desk, may nakalagay na maliit na plastic na puno ng Pasko. At ang receptionist, isang babaeng nasa 20 na nagngangalang Maria, ay may suot na. Diyos ko! May suot siyang Santa hat. Nakita niya ako. Umiti siya ng pagkalapad-lapad. Yung ngiting parang wala siyang problema sa mundo. Good morning, Sir Arthur. Merry Christmas! Naramdaman ko ang pagpintig ng ugat sa sentido ko. Merry Christmas, nauutal kong tanong. Ang boses ko ay puno ng sarkasmo. Miss, tumingin ka ba sa kalendaryo? Setyembre pa lang. September. Autumn pa lang sa ibang bansa. Bakit mo ako binabati ng Merry Christmas? Tumawa siya. Isang mahinhin na tawa na parang chimes. Sir, nasa Pilipinas po kayo, masigla niyang paliwanag. Start na po ng Ber months. Ber. What? Ber months po. September, October, November, December. Binilang niya ito sa kanyang mga daliri na parang nagtuturo sa isang bata. Pagpasok po ng Ber, Pasko na po sa atin. Kami po ang may pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Napahawak ako sa counter para hindi matumba. Ang pinakamahabang Pasko sa buong mundo. Tumakas ako mula sa Canada para makaiwas sa 2 linggo ng Christmas hype. At ngayon, dinala ko ang sarili ko sa isang bansa kung saan ang Pasko ay tumatagal ng 4 na buwan. 4 months, bulalas ko. 4 na buwan kayong makikinig sa kantang yan. Tinuro ko ang speaker sa ceiling kung saan paulit-ulit na tumutugtog ang kanta ni. Sino ba ito? Josemary Chan. Opo, sir. Si Josemary Chan po yan. Siya ang Father of Christmas namin. Hindi po ba relaxing? Relaxing. Ito ay tunog ng aking bangungot. Lumabas ako ng hotel, umaasang makakalanghap ng hangin. Pero sa labas, mas malala. Ang kalsada ng Quiapo ay puno ng tao. At sa bawat kanto, may nagtitinda na ng mga palamuti. Sir! Parol, sir! Bili na kayo, sigaw ng isang lalaking may hawak na kumikislap na bituin. Bibingka! Puto bumbong, sigaw ng isa pa. Ang init ay nanunuot sa balat ko. Ang pawis ay tumutulo sa likod ko. Pero ang nakakapangilabot ay ang saya. Lahat sila ay nakangiti. Ang jeepney driver, ang pulis, ang batang hamog. Lahat sila ay excited. Bakit? Paano nila nagagawang magdiwang sa gitna ng ganitong init, dumi, at ingay? Wala silang snow. Wala silang pine trees. Ang Pasko nila ay gawa sa plastic, styrofoam, at Lee lights na galing China. Ito ay peke. Ito ay commercialism na walang kaluluwa. Nakita ko ang isang jeepney na dumaan.
Puno ito ng pasahero na siksikan, balikat sa balikat. Sa likod ng jeepney, may nakasulat na quote, "God bless our trip." At sa dashboard nito, may maliit na Santa Claus na umiiling-iling ang ulo kasabay ng malakas na bass ng tugtog. Boom boom boom. Isang remix ng Last Christmas na may techno beat. Tinakpan ko ang aking mga tainga. Ang aking absolute pitch, ang kakayahan kong marinig ang bawat frequency ng tunog ay dating biyaya. Ngayon, ito ay sumpa. Naririnig ko ang sintonadong bass. Naririnig ko ang distortion ng speaker. Naririnig ko ang ingay ng isang bansang tila walang konsepto ng katahimikan. Mali ito, bulong ko sa sarili ko habang nakatayo sa gitna ng bangketa, pinagtitinginan ng mga tao dahil sa tangkad at kulay ko. Kailangan kong umalis. Kailangan kong mag-rebook ng flight. Akma akong babalik sa hotel para mag-impake nang biglang may humintong tricycle sa harap ko. Ang driver ay isang lalaking payat, maitim ang balat, at may suot na sando na butas-butas. Ang ngipin niya ay kulang-kulang. "Hey Joe. Where you going?" tanong niya. Ang tawag nila sa lahat ng puti ay Joe. Hindi ako si Joe, masungit kong sagot. "Okay, sir." "Sakay na." "Shopping." "Mall." Tiningnan ko siya. Tiningnan ko ang tricycle niya. Sa sidecar nito, may nakapintang mukha ni Jesus at sa tabi nito, may nakasabit na lumang medyas na pangpasko. Napabuntong hininga ako. Wala akong takas. Gusto ko ng katahimikan, sabi ko sa kanya. Dalhin mo ako sa lugar na walang Jose Marichan. Tumawa ng malakas ang driver. "Naku, sir. Mahirap yan. Si Jose Marichan, everywhere yan. Pero sige, nirray natin." "Ako si John." "Kuya Jun ni." Sumakay ako sa tricycle. Ang ingay ng motor nito ay parang chainsaw. Habang umaandar kami palayo sa hotel, tiningnan ko ang langit. Bughaw na bughaw. Walang ni isang ulap. Setyembre 1. 4 na buwan ng kaparusahan ang naghihintay sa akin. Akala ko, ako ang konduktor ng sarili kong buhay. Pero dito sa Pilipinas, tila iba ang sheet music na sinusunod nila. At ako ang kaisa-isang musikero na hindi marunong sumabay sa tempo. Kung ang impyerno ay may soundtrack, sigurado ako, hindi ito heavy metal o ang mga sigaw ng mga pinarurusahan. Sa tingin ko, ang tunog ng impyerno ay ang tunog ng isang tricycle sa Maynila na tumatakbo ng mabilis sa isang lubak-lubak na kalsada. Nakasakay ako ngayon sa likod ni Kuya Jun. Ang kanyang tricycle, isang motorsiklo na pilit na kinabitan ng sidecar na gawa sa yero, ay umuungol na parang hayop na naghihingalo. Broom! Paka-paka-paka-boom! Ang tuhod ko ay nakadikit sa aking dibdib dahil sa liit ng legroom. Ang ulo ko ay halos tumama na sa mababang bubong tuwing dadaan kami sa humps. At ang amoy? Ito ay pinaghalong gasolina, alikabok, at ang matapang na kulog ni Kuya Jun na amoy musk. "Saan tayo pupunta?" sigaw ko para marinig ako sa ingay ng makina. Lumingon si Jun, nakangiti pa rin, ang mga ngipin ay nangingintab. "Sa secret spot ko, sir. Tahimik doon. Relaxing." Napangisi ako. Tahimik sa kanya ay malamang hindi kasing ingay ng EDSA para sa akin. Pero wala akong choice. Siya lang ang driver na pumayag na ilayo ako sa sentro ng lungsod ng walang metro. Pagkalipas ng 20 minuto, huminto kami sa isang makipot na eskinita sa Tondo. Ang mga bahay dito ay dikit-dikit, parang mga hollow blocks na pinagpatong-patong. May mga sampayan ng damit na nakaharang sa daan, mga brief, sando, at uniforme ng bata na bumawagayway na parang mga bandila ng kahirapan. "Nandito na tayo, sir." "Aling Nenas Tapsilogan," anunsyo ni Jun habang pinapatay ang makina. Bumaba ako at inunat ang aking nananakit na likod. Tumingin ako sa paligid. Totoo, walang sasakyan dito. Walang busina. Pero mayroong isang bagay na mas malala. Sa gitna ng kainan, na sa totoo lang ay 4 na lamesa lang sa bangketa, ay may nakatayong isang higanteng kahon. Ito ay makulay, may mga ilaw na kumukurap at may malaking screen. Isang video machine. At sa tabi nito, may isang lalaking nakahubad ng baro, hawak ang microphone, at bumibirit ng kanta ng Air Supply. "I'm all out of love. I'm so lost without you." Ang boses niya ay wala sa tono.
Flat ng kalahating step. Ang tempo niya ay nahuhuli sa beat. Para sa isang taong may perfect pitch na katulad ko, ito ay pisikal na sakit. Parang kinukudkod ang chalk sa pisara sa loob ng utak ko. Akala ko ba tahimik, reklamo ko kay John. Tahimik yan, sir. Kanta lang yan, sagot niya habang hinihila ako paupo sa isang plastic stool. Kain muna tayo. Famous dito ang tapsilog. Tapa, sinangag, itlog. Wala akong nagawa. Umupo ako. Gutom na rin ako. Habang hinihintay namin ang pagkain, napansin kong lahat ng tao ay masaya. Ang mga construction worker na nag-inuman ng Red Horse beer sa kabilang mesa ay pumapalakpak. Ang tindera ay sumasayaw habang nagpiprito ng itlog. Ang lalaking kumakanta ng air supply ay natapos na. Nagkaroon ng score sa screen, 65. Ay, mahina, kantyaw ng mga tao. Boo! Akala ko matatapos na ang ingay. Pero nagkamali ako. Tumayo si Kuya Jun. Ako naman. Watch me, Sir Arthur, sabi niya na may kislap sa mata. Naghulog siya ng 5 piso sa makina. Pinindot niya ang mga numero, 1 tandang bawas 2 tandang bawas 3 tandang bawas 4. Nagsimula ang intro. Piano. Isang intro na kilalang kilala ng buong mundo. Isang kanta na naging sanhi daw ng maraming patayan sa mga bars dito sa Pilipinas. In the Way ni Frank Sinatra. Napapikit ako. Huwag. Parang awa mo na. Pero huli na ang lahat. Hinawakan ni June ang mic na parang isang rockstar. Pumikit siya, damang-dama ang emosyon. And now. The end is near. And so a face. The final curtain. Diyos ko. Kung buhay si Frank Sinatra, babangon siya sa hukay at sasakalin si John. Ang tono ni June ay hindi lang flat. Ito ay gumagala. Nasa key of C ang backing track, pero si June ay nasa key of C, isang key na hindi nag-exist sa musika. Ang vibrato niya ay parang kambing na iniipit sa pinto. I'll state no case of which I'm certain. Ang mas masakit, seryoso siya. Walang bahid ng hiya. Kumakanta siya mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Nakikita ko ang ugat sa leg niya na lumalabas. Nakikita ko ang pawis na tumutulo sa noo niya. Tiningnan ko ang mga tao sa paligid. Inasahan kong magagalit sila. Inasahan kong sisigawan nila si June na tumigil. Pero hindi. Nakikinig sila. Ang ilan ay tumatango-tango pa. Ang matandang babae sa kabilang kanto ay nakangiti, tila naaalala ang kanyang kabataan. Bakit, tanong ko sa sarili ko. Bakit niyo ito tinatanggap? Ito ay pagpatay sa sining. Bilang isang guro, ang trabaho ko ay itama ang mali. Mataas ang pitch mo, gusto kong isigaw. Mabagal ang tempo mo. Wala kang breath support. Pero nanatili akong tahimik, sumisipsip ng coke mula sa plastic bag na may straw. Dito, ang plastic ay hari. Plastic na upuan, plastic na mesa, plastic na baso. At musika na parang plastic, artificial at mura. Nang dumating ang chorus, sumabog ang vocals ni John. Ay iikip na riririwa ay. Ang speaker ay pumutok-putok, crackle. Ang tenga ko ay nagring. Natapos ang kanta. Lumabas ang score, 100. Perfect, sigaw ng makina na may kasamang fanfare sound effect. Nagsigawan ang mga tao. Idol! Lupit mo, John! Bumalik si June sa mesa namin, humihinal pero mukhang nanalo sa lottery. Ano, sir? Good ba? Tanong niya, naghihintay ng validation mula sa isang i-eksperto. Tinitigan ko siya. Paano ko sasabihin sa kanya na yon ang pinakamasagwang bersyon ng In the Way na narinig ko sa tanang buhay ko? Na ang ginawa niya ay isang krimen sa music theory. Pero nakita ko ang saya sa mukha niya. Yung saya na hindi nabibili ng pera. Yung saya na wala sa mga estudyante ko sa Canada na tumutugtog ng perfect Chopin pero mukhang miserable. It was loud, yun na lang ang nasabi ko. Napakaingay, June eh. Tumawa lang siya. Loud is good, sir. Pag malakas, ibig sabihin, buhay. Sample naman dyan, Sir Arthur. Sabi mo music teacher ka. Pakitaan mo kami. Inabot niya sa akin ang mic.
Ang mic na basa ng laway ng kung sino-sino. Ang mic na amoy alak at sigarilyo. Umatras ako na parang nakakita ng ahas. No, madiin kong tanggi. Hindi ako kumakanta sa ganito. Ang musika ay disiplina, John. Hindi ito sigawan. Hindi ito contest kung sino ang pinakamalakas. Medyo nawala ang ngiti ni John pero agad ding bumalik. Ay, killjoy si Sir. Masyadong serious. Pasko naman eh. Heto na naman tayo. Pasko. Setyembre pa lang, git ko. Basta may beer, Pasko na, sagot ng tindera habang nilalapag ang tapsilog sa harap ko. Ang amoy ng fried garlic rice at vinegar ay umalingasaw. Tiningnan ko ang pagkain. Tiningnan ko si June na kumakain gamit ang kamay-kamayan. Tiningnan ko ang video machine na ngayon ay kinakanta naman ng isang bata, Jingle Bells na rock version. Narealize ko, wala akong takas. Sa bansang ito, ang katahimikan ay kinatatakutan. Para sa kanila, ang katahimikan ay kalungkutan. Ang katahimikan ay kahirapan. Kaya pinupuno nila ang bawat gap, bawat espasyo ng tunog. Kahit sintonado. Kahit masakit sa tenga. Basta may tunog, ibig sabihin hindi sila nag-iisa. Pero ako, sanay akong mag-isa. Gusto kong mag-isa. John, sabi ko matapos ang isang subo ng matigas na beef tapa. Kailangan ko ng apartment. Yung may makapal na pader. Yung malayo sa machine na yan. May alam ako, sir, sagot ni John habang puno ang bibig ng kanin. Sa taas ng bahay ng pinsan ko. Concrete ang pader. Walang kapitbahay sa kanan. Perfect para sa'yo. Hindi ko alam kung bakit ako naniwala sa kanya. Siguro dahil sa desperasyon. O siguro dahil sa init. Pumayag ako. At iyon ang simula ng aking giyera. Dahil hindi ko alam, ang itahimik na apartment na sinasabi niya ay nasa tapat mismo ng isang bahay na may pinakamalaking koleksyon ng Christmas lights sa buong barangay. Ang aking tenga ay nasira na ng videoke. Ang susunod naman na atakihin ay ang aking mga mata. Akala ko nanalo na ako. Ang apartment na nahanap ni Kuya Jun ay nasa ikatlong palapag ng isang lumang gusali sa residential area ng Sampaloc. Sabi niya, concrete ang pader, sir. Soundproof. Sa unang tingin, mukhang totoo naman. Ang mga pader ay gawa sa hollow blocks na hindi pa napipinturahan, kulay abo, magaspang, at malamig. Para itong selda sa bilibid, pero para sa akin, ito ay paraiso. Walang wallpaper na mabulaklak. Walang dekorasyon. Minimalist. Spartan. Perfect, sabi ko habang ibinababa ang maleta ko sa sahig na semento. Ang bintana ay may bakal na rehas, ang tawag nila ay grills, para daw sa security. Tanaw mula rito ang kalsada, pero dahil nasa ikatlong palapag ako, medyo mahina na ang tunog ng mga tricycle. Nagbayad ako ng advance at deposit sa landlady, si Aling Baby. Isang ginang na nasa 6 na pula, may curler sa buhok kahit hapon na, at amoy efficacent oil, isang uri ng menthol na gamot na tila paborito ng lahat dito. Sir Arthur, sure ka dito ka lang? Tanong niya habang binibilang ang pera. Walang niye. Walang wifi. Wala, sagot ko. Gusto ko lang magbasa at matulog. Tumango siya, pero nakikita ko sa mata niya ang pagtataka. Para sa kanila, ang hindi pagkakabit ng wifi ay parang pagputol sa sariling hininga. 6:00 ng gabi. Lumubog ang araw. Ang langit ng Maynila ay nagbago mula sa matingkad na asul patungo sa kulay ube at dalandan, ang pollution ay gumagawa ng magagandang sunset, aminin ko man o hindi. Naghahanda na ako sa pagtulog. Maaga pa, pero ang jetlag ay hindi pa rin nawawala. Pinatay ko ang ilaw sa kwarto. Madilim. Tahimik. Payapa. Humiga ako, nakangiti. Sa wakas, ipinikit ko ang aking mga mata. At biglang sumabog ang universo. Isang matinding liwanag ang tumagos sa aking bintana. Pula. Pagkatapos ay berde. Pagkatapos ay dilaw. Kiap kutitap. Blink 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 blink. Napabalikwas ako ng bangon. Akala ko may police raid sa labas. O baka may sunog. O baka may alien invasion. Ang buong kwarto ko ay nagmistulang disco bar.
Ang pader na kulay abo ay nagpapalit-palit ng kulay bawat kalahating segundo. Ang pattern ng ilaw ay mabilis, agresibo, at walang habas. Tumayo ako at dali-daling lumapit sa bintana. Sa tapat ng gusali namin, sa bahay mismo ni Aling Baby, na nasa kabilang kalsada lang, may nakasabit na isang higanteng bagay. Isang parol. Pero hindi ito ordinaryong parol. Ito ay isang halimaw ng ilaw. Ito ay gawa sa kapis shells, hugis bituin, na may diameter na siguro ay 5 talampakan. Sa paligid ng bituin ay may pabilog na frame na puno ng dancing lights. Ang ilaw ay umiikot, running lights. Mula sa gitna, papunta sa dulo ng bituin, tapos sa sabog palabas. Tapos magbiblink ng sabay-sabay. Tapos magra-random pattern na parang inaatake ng seizure. At ang liwanag. Nakakabulag. Ito ay industrial strength na liwanag. Ano ba to? Sigaw ko. Sinubukan kong isara ang kurtina. Pero ang kurtina sa apartment na ito ay manipis na lace lang. Tila disenyo pa ito noong panahon ng Kastila. Walang blackout curtains. Tumagos ang ilaw sa lace na parang wala lang ito. Pula. Berde. Dilaw. Pula. Berde. Dilaw. Ang orekya ng pag-ilaw ay hindi consistent. Minsan mabilis, minsan mabagal. Bilang isang musikero, ang arrhythmia, kawalan ng tiyempo, ng ilaw ay nagpapasakit ng ulo ko. Hindi ako makakatulog dito. Nagsuot ako ng tsinelas at bumaba ng hagdan. Galit na galit ako. Ito ay light pollution. Sa Canada, pwede kitang idemanda kapag ang ilaw ng bakuran mo ay tumatama sa bintana ko. Nakita ko si Aling Baby sa labas ng bahay niya, nakaupo sa isang bench, pinagmamasdan ang higanteng parol na parang isang obra maestra. Katabi niya ang ilang kapitbahay na nagkukwentuhan. Aling Baby, tawag ko. Lumingon siya, nakangiti. Oh, Sir Arthur. Gising pa pala kayo. Nakita niyo ba? Ang ganda, di ba? Made in Pampanga pa yan. Original. Tinuro ko ang parol na parang tinuturo ko ang isang krimen. Pakipatay yan, sabi ko ng diretsahan. Please turn it off. Natigil ang kwentuhan ng mga kapitbahay. Tumingin sila sa akin na parang nagsabi ako ng masamang joke. Patayin, ulit ni Aling Baby. Bakit? Sira ba? Hindi sira, jeep ko. Masyadong maliwanag. Tumatama sa bintana ko. Hindi ako makatulog. Ang kwarto ko ay parang nasa loob ng ambulance. Tumawa si Aling Baby. Sir Arthur talaga. Ambulance agad? Pasko naman eh. Ang tawag dyan Spirit of Christmas. Aling Baby, ang spirit ay hindi nangangailangan ng 5,000 watts ng kuryente, paliwanag ko, sinusubukang maging rasyonal. Alam niyo ba kung magkano ang carbon footprint ng ilaw na yan? Sayang ang kuryente. Global warming is real. Napakamot ng ulo si Aling Baby. Tumingin siya sa mga kapitbahay. Ano daw? Carbon, bulong ng isa. Lumapit si Aling Baby sa akin at hinawakan ako sa braso. Ang kamay niya ay mainit. Sir, alam niyo po, kaya namin sinisindihan yan para makita ni Papa Jesus ang bahay namin. Para welcome siya. Para palayasin din ang malas. Si Jesus ay ipinanganak sa sabsaban, sagot ko. Wala silang neon lights noon. Kandila lang. Eh di malungkot, mabilis na sagot ni Aling Baby. Dito sa Pilipinas, bawal ang malungkot pag Pasko. Kapag madilim ang bahay mo, iisipin ng tao may problema ka. Iisipin nila kuripot ka o kaya. Broken-hearted. Natigilan ako. Broken-hearted. Ang salitang iyon ay tumusok sa akin. Hindi ako broken-hearted, depensa ko, kahit alam kong kasinungalingan iyon. Gusto ko lang ng dilim. Ang tao ay natutulog sa dilim. Umiling-iling si Aling Baby. Tinitigan niya ako na may halong awa. Yung awa na ibinibigay mo sa isang batang walang kalaro. Sir, hayaan niyo na. Hanggang 12:00 lang naman ng gabi. Timer po yan. 12:00, bulalas ko. 7:00 pa lang. Opo. Standard yan. Sige na sir, akyatin nyo na. Masasanay din kayo.
Pag nagtagal, hahanap-hanapin nyo ang liwanag. Wala akong nagawa. Hindi ko pwedeng putulin ang cable. Hindi ko pwedeng batuhin ang parol. Ako ang dayuhan. Ako ang nakikiusap. Bumalik ako sa taas. Padabog. Pagpasok ko sa kwarto, ang ilaw ay patuloy pa rin sa kanyang psychedelic show. Pula. Berde. Explosion. Pula. Kumuha ako ng duct tape at mga lumang dyaryo. Tinapalan ko ang buong bintana. Mukha na ngayong squatter area ang bintana ko dahil sa mga dyaryo pero wala akong pakialam. Nabawasan ang liwanag pero may tumatagos pa rin sa mga gilid. Humiga ako sa kama, pinagpapawisan dahil pinatay ko ang electric fan para mabawasan ang ingay. Sa dilim at init ng kwartong iyon, narinig ko ang mahinang humming sound ng electronics ng parol sa labas. Sisisisitu. Sisisisitu. Bakit ba takot na takot sila sa dilim? Sa Canada, ang dilim ay kaibigan. Ang dilim ay pribado. Dito, ang dilim ay kalaban. Kailangan nilang labanan ang gabi gamit ang pinakamatingkad, pinakamakulay, at pinakamagastos na ilaw na mabibili nila. Napaisip ako tungkol kay Aling Baby. Para makita ni Jesus ang bahay namin. Anong klaseng Diyos ang kailangan ng blinking lights para makahanap ng pupuntahan? O baka naman, hindi para sa Diyos ang ilaw. Baka para sa kanila. Baka kailangan nilang paalalahanan ang sarili nila, gabi-gabi, na may pag-asa pa. Na kahit mahirap ang buhay, kahit mahal ang bigas, kahit baha ang kalsada, basta umiilaw ang parol, tuloy ang buhay. Isang peking pag-asa. Isang distraction. Grinch ako, bulong ko sa sarili habang nakatingin sa kisam na paiba-iba ang kulay dahil sa reflection. Isa akong banyagang Grinch na nakatira sa loob ng isang Christmas tree. Pinilit kong pumikit. Pero sa likod ng talukap ng mata ko, nakikita ko pa rin ang afterimage ng parol. Ang bituin na hindi namamatay. At ang pinakamasakit. Narealize ko na tama si Aling Baby sa isang bagay. Ang tanging dahilan kaya ako naiinis sa liwanag ay dahil ipinapamukha nito sa akin kung gaano kadilim ang nararamdaman ko sa loob. 4 na oras pa bago mag-midnight. 4 na oras ng pakikipagbuno sa ilaw. Bukas, bibili ako ng blackout curtains. O kaya sleeping mask. O kaya ticket pauwi. Pero sa ngayon, titiisin ko ang disko ni Jesus. Hindi ko na kaya ang light show sa kwarto ko. Kaya kinabukasan, nagdesisyon akong maglakad-lakad. Ang layunin ko ay simple, maghanap ng lugar na walang speaker at walang blinking lights. Naglakad ako palayo sa main road. Pumasok ako sa mga looban, mga eskinita na hindi abot ng sikat ng araw dahil sa dikit-dikit na bubong. Dito, ang amoy ay nagbago. Hindi na usok ng tambutso, kundi amoy ng nilalabhang damit, pritong isda, at kanal. Sa Canada, kapag nakakita ka ng ganitong lugar, isang slum area, lalayo ka. Matatakot ka. Pero dito, kakaiba ang vibe. Walang threat. Ang mga tao ay nasa labas, nagkukwentuhan, naglilinis ng kuko, o nagbabantay ng tindahan. Habang naglalakad ako, narinig ko ito. Tsub-tsub pak. Kling-kling-kling. Bog-bog-tsob. Isang tunog na percussive. Mabilis. Agresibo. Hindi ito galing sa speaker. Walang bass na dumadagundong. Ito ay tunog na organic. Tunog ng metal na tumatama sa metal. Tunog ng kahoy. Bilang isang music teacher, ang tenga ko ay parang radar. Sinundan ko ang tunog. Sa dulo ng isang makipot na daan, nakita ko sila. Isang grupo ng mga bata. 7 sila. Ang pinakamatanda siguro ay 12 anyos, ang pinakabata ay nasa 5 anyos, nakapaalang at tumutulo ang sipon. Wala silang hawak na gitara. Wala silang biolin. Wala silang tambol na nabibili sa tindahan ng musika. Ang hawak nila ay basura. Ang lead percussionist ay hawak ang isang piraso ng matigas na kawad na binaluktot. Nakatuhog dito ang 12 ng tansan, mga bottle cap ng soft drinks at beer, na pinipit para maging patad. Kapag inaalog niya ito, lumilikha ito ng tunog na parang tamborin, pero mas matinis. Mas metallic. Kling 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 kling.
Ang isa naman ay may hawak na 2 putol na yisik pipe na pinapalo sa isang lumang balde ng pintura na binaligtad. Bob bob bob. Ito ang bass drum nila. Ang isa pa ay may hawak na lata ng gatas na may mga bato sa loob, isang improvised shaker. At kumakanta sila. Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay magagsiawit. Tumayo ako sa gilid, pinapanood sila. Ang una kong reaksyon ay disgust. Ito ba ang musika? Tanong ng isip ko. Ito ay ingay. Ito ay pagmamakaawa na binihisan ng tunog. Akma na sana akong umalis nang mapansin ko ang isang bagay. Ang tiyempo. Ang batang may hawak ng tansan, ang pinakamaliit sa kanila, ay hindi lang basta inaalog ang instrumento. May pattern siya. 1 and 2 and 3 and 4. Siya ay nag-improvise ng syncopated requiem. Tinitigan ko siya. Ang kamay niya ay mabilis, precise. Kapag bumibilis ang kanta, sumasabay siya nang hindi nawawala sa beat. Kapag humihina ang boses ng mga kasama niya, humihina rin ang alog niya, decrescendo. Wala siyang metronome. Wala siyang conductor. Pero ang internal clock ng batang ito ay perpekto. Ang batang nagpapalo ng balde ay gumagawa ng polyrhythm, isang komplikadong istruktura ng ritmo na kadalasang itinuturo ko sa advanced classes sa konserbatoryo. Paano? Paano nila ito ginagawa? Hindi sila marunong magbasa ng nota. Sigurado akong hindi pa sila nakahawak ng totoong instrumento. Pero ang ensemble nila ay tight. Nagkatinginan kami ng batang may hawak ng tansan. Huminto sila sa pagkanta. Lumapit sa akin ang pinakamatanda, may dalang maliit na pulang sobre, ang pao, na sira-sira na. Namamasko po, Joe, sabi niya, nakalahad ang kamay. Merry Christmas! Bumalik ang pagka-Grinch ko. Sa prinsipyo, hindi ako nagbibigay ng limos. Naniniwala ako na ang pera ay dapat pinaghihirapan, hindi hinihingi sa kalsada gamit ang ilang minutong ingay. Wala, sabi ko sa Tagalog. Ito ang unang salitang natutunan ko. Patawad. Bumaba ang kamay ng bata. Inasahan kong magagalit sila. O kaya ay pipilitin nila ako. Pero ang batang may tansan ay ngumiti. Yung ngiting kulang ang ngipin sa harap. Okay lang, Joe. Next time na lang, sigaw niya. Tapos humarap siya sa mga kasama niya. Isa pa. Jingle bells naman. Bilis. At nagsimula ulit sila. Tsub-tsub pak. Kling kling kling. Jingle bells, jingle all the way. Hindi sila kumakanta para sa akin. Hindi sila kumakanta para lang sa pera. Kumakanta sila dahil masaya. Nakita ko silang tumatawa habang nagkakamali ng lyrics. Nagtutulakan. Sumasayaw ng liko-liko. Sa Canada, ang mga estudyante ko ay may mga Steinway piano sa bahay. May mga violin na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar. Pero kapag tumutugtog sila, ang mukha nila ay puno ng takot. Takot magkamali. Takot mapagalitan. Walang buhay. Ang mga batang ito. Ang instrumento nila ay basura. Ang entablado nila ay maputik na kalsada. Pero ang musika nila ay buhay na buhay. Naramdaman ko ang kakaibang frustration. Naiinis ako dahil ang basura na ito ay may mas magandang ritmo kaysa sa resital ng mga estudyante ko noong nakaraang taon. Paano mo ginagawa yan? Tanong ko bigla, turo sa batang may tansan. Hindi ko napigilan ang sarili ko. Natigil sila ulit. Nagulat. Po, tanong ng bata. Yung tansan. The regular. Yung tiyempo mo, sabi ko, ginagaya ang hand gesture ng pag-alog. Tiningnan ng bata ang tansan niya na parang ngayon lang niya ito nakita. Ay. Wala po. Naririnig ko lang sa radyo, sir. Tapos ginagaya ko. Naririnig mo lang. Opo. Sa jeep. Sa tricycle. Ang tunog ng makina. Ang tunog ng ulan. Lahat po may tunog eh. Sinasabayan ko lang. Natigilan ako. Lahat may tunog. Sinasabayan ko lang. Ito ang pinakapurong definisyon ng musika na narinig ko. At nanggaling ito sa isang batang yagit sa tondo. Dukot ko ang bulsa ko.
Nakakapako ang ilang barya at isang 20 peso bill. Binigay ko sa kanila. Hindi bilang limos, kundi bilang bayad sa performance. Salamat, Joe, sigaw nila ng sabay-sabay, tuwang-tuwa sa barya. Naglakad ako palayo pero naririnig ko pa rin ang tunog ng mga tansan sa likod ko. Kling kling kling. Sa unang pagkakataon mula nang dumating ako, ang ingay ay hindi na parang tinik sa tenga ko. Nagsisimula na itong magkaroon ng pattern. Nagsisimula na itong maging musika. Pero ayaw ko pang aminin. Baka heat stroke lang ito. Baka nababaliw na ako dahil sa init. Umuwi ako sa apartment. Ang parol sa tapat ay umiilaw pa rin. Pero sa isip ko, naririnig ko pa rin ang syncopated beat ng mga tansan. At ang tanong na bumabagabag sa akin. Kung kaya nilang gumawa ng musika gamit ang basura, ano pa ang kaya nilang gawin? 3:00 ng madaling araw. 3 oras left. Sa Canada, ang oras na ito ay para lamang sa 2 uri ng tao, ang mga lasing na pauwi galing sa bar, at ang mga magulang na nagpapatahan ng umiiyak na sanggol. Ito ay oras ng pagtulog. Oras ng katahimikan. Pero dito sa Pilipinas, tok tok tok. May kumakatok sa pinto ko. Malakas. Agresibo. Sir Arthur. Sir Arthur. Gising na po. Bumangon ako, hilo at galit. Sino ang manggugulo ng ganito kaaga? Sunog ba? Lindo. Binuksan ko ang pinto. Si Kuya Jun. Nakabihis siya ng polo shirt na medyo masikip sa tiyan at nakapumada ang buhok. Amoy baby powder siya. Anong problema, Jun? Asik ko. May sunog ba? Walang sunog, sir. Simbang gabi na. Day 1, masigla niyang sagot, parang hindi 3:00 ng umaga. Tara na, sir. Experience ito. Sabi mo gusto mong maintindihan ang Pilipinas, di ba? John, gusto kong matulog. Hindi ko gustong maintindihan ang Pilipinas sa oras na ito. Sir, once a year lang to. Saka ililibre kita ng puto bumbong. Masarap yun. Kulay purple. Akma sana akong isara ang pinto, pero napansin ko ang ingay sa labas. Hindi lang si June ang gising. Naririnig ko ang mga yapak sa hagdan. Naririnig ko ang mga boses sa kalsada. Tiningnan ko ang bintana. Ang kalsada ay puno ng tao. Mga pamilya, mga lola, mga bata, magkakapit-bisig na naglalakad. Lahat sila ay papunta sa iisang direksyon. Ang curiosity ko ay muling na-trigger. Saan pupunta ang buong barangay ng ganito kaaga? Anong klaseng puwersa ang kayang magpagising sa isang buong syudad bago sumikat ang araw? Sige, sabi ko, suko na. Bigyan mo ako ng 5 minuto. Pero kapag hindi masarap yung purple na sinasabi mo, uwi ako. Sumakay kami sa tricycle ni John. Ang hangin ay malamig, sa wakas, malamig. Ito ang unang beses na naramdaman ko ang lamig sa bansang ito. Ang ilamig na ito, siguro ay 24 degrees Celsius, ay summer na sa Canada, pero nakikita ko ang mga tao na naka-jacket at bonnet. Nakakatawa. Nakarating kami sa simbahan ng Quiapo. At dito, nakita ko ang imposible. Ang simbahan ay hindi lang puno. Ito ay umaapaw. Libo-libong tao. Nasa loob, nasa labas, nasa kalsada, nasa bangketa. Siksikan. Balikat sa balikat. Hindi tayo makakapasok, sabi ko. Umuwi na tayo. Dito lang tayo sa labas, sir, sabi ni John. Ang mahalaga, present. Nagsimula ang misa. Ang tunog ng kampana ay umalingaw-ngaw. Tiningnan ko ang mga mukha ng tao. Karamihan sa kanila ay halatang pagod. May mga naka-uniforme na ng fast food crew, malamang ay didiretso sa trabaho pagkatapos nito. May mga estudyante na natutulog habang nakatayo, nakasandal sa balikat ng tatay nila. Bakit? Bakit nila ito ginagawa? Sabi ni John, kapag nakumpleto mo raw ang 9 na araw na simbang gabi, matutupad ang wish mo. Irrational, bulong ko. Ang Diyos ay hindi vending machine na huhulugan mo ng 9 na misa para maglabas ng wish. Pero habang pinagmamasdan ko sila, nakita ko ang isang bagay na wala sa lohika ko. Nang kumanta ang chore ng Gloria, nagising ang lahat.
Itinaas nila ang kanilang mga kamay. Kumanta sila ng malakas. Walang nagrereklamo sa siksikan. Walang nagrereklamo sa init dahil pinapawisan na sila sa loob. Sa Canada, ang mga simbahan ay maluwag. Naka-aircon. Komportable ang upuan. Pero walang tao. Dito, hirap na hirap sila pero nandito ang lahat. Natapos ang misa bago sumikat ang araw. At dito nagsimula ang tunay na party. Ang plaza sa labas ng simbahan ay naging isang higanteng food court. Ang usok ng uling ay bumalot sa paligid. "Sir!" Ito na, sigaw ni John, hawak ang 2 piraso ng pagkain na nakabalot sa dahon ng saging. Ito yung puto bombong. Kulay lila, purple. Hugis tubo. Mainit. Umuusok. May margarine sa ibabaw, may muscovado sugar at nyog. "Kainin mo habang mainit, sir," utos ni John. Tinikman ko. Ang lasa ay kakaiba. Malagkit. Matamis pero may alat ng margarine. Ang texture ay parang mochi pero mas raw. Pero ang nagpasarap dito ay ang init. Sa gitna ng madaling araw, ang init ng kakanin na ito ay parang yakap. "Masarap?" tanong ni John, puno ng pag-asa ang mata. Tumango ako. "Pwede na." "Not bad." Ito ang pinakamataas na papuri na kaya kong ibigay. "Alam mo sir," sabi ni John habang umunguya, "kaya kami gumigising ng maaga. Hindi lang dahil sa wish. Dahil ito lang ang oras na sama-sama kami bago maghiwa-hiwalay sa trabaho. Ang tatay ko construction worker, ang nanay ko lavandera. Sa gabi lang kami nagkikita. Pero pagod na sila. Dito sa simbang gabi. Sabay kaming kumakain. Sabay kaming nagdadasal." Tiningnan ko si John. Nakita ko ang lungkot sa likod ng tawa niya. "Nasaan ang pamilya mo ngayon, John?" tanong ko. "Nasa probinsya, sir. Ang asawa ko at 2 anak. Ako lang ang nandito sa Maynila para kumita. Ang wish ko sa 9 na araw na ito. Sana makauwi ako sa Noche Buena. Kahit yun lang." Natigilan ako. Ako, tumakas sa pamilya ko dahil sa sakit ng hiwalayan. Siya, nagpapakahirap gumising ng 3:00 ng umaga, nagdadasal na sana makasama niya ang pamilya niya. Bigla akong nakaramdam ng hiya. Ang puto bumbong sa lalamunan ko ay biglang naging bara. Tumingin ako sa paligid. Ang libo-libong taong ito. Hindi sila mga panatiko. Sila ay mga taong nangungulila. Sila ay mga taong kumakapit sa ritual para bigyan ng kahulugan ang kanilang sakripisyo. "John," sabi ko, binasag ang katahimikan. "Yung wish mo. Sana matupad." Ngumiti si John. "Matutupad yan, sir." Malakas ako kay bro, sabay turo sa langit. Sumikat na ang araw. Ang langit ay naging kulay pink at orange. Ang ganda. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi ako inis sa ingay. Ang tunog ng kampana, ang tawanan ng mga tao, ang sutsot ng steam mula sa lutuan ng puto bumbong. Ito ay tunog ng pag-asa. At sa isang saglit, nalimutan kong Grinch ako. Isa lang akong lalaking kumakain ng kulay lilang kakanin, katabi ang isang driver na nangangarap umuwi. Pero syempre, hindi ito nagtagal. Pag-uwi namin, traffic na naman. At may nagpapatugtog na naman ng Jingle Bells na Budots Remix. Bumalik ang sakit ng ulo ko. Pero may nagbago. Kahit paano, naintindihan ko na kung bakit sila gumigising. Hindi dahil sa Diyos, kundi dahil sa isa't isa. Sabi nila, be careful what you wish for. Mag-ingat sa hinihiling, baka magkatotoo. Ilang linggo na akong nagrereklamo sa inay ng Maynila. Ang videoke, ang busina, ang speaker ng kapitbahay, ang mga pesteng parol na kumukurap buong gabi. Ang dasal ko gabi-gabi ay simple lang, Lord, bigyan mo naman ako ng katahimikan. Kahit isang gabi lang. At dininig ng Diyos ang panalangin ko. Pero may kasama itong sumpa. Dumating si Bagyong Ompong. Sa Canada, ang bagyo, blizzard, ay nangangahulugan ng snow. Tataas ang heater, magluluto ng cocoa, at manonood ng Netflix. Dito sa Pilipinas, ang bagyo ay digmaan. Nagsimula ito sa ulan. Hindi ito ambon. Ito ay parang may bumbero sa langit na nagbuhos ng tubig ng walang tigil.
Ang tunog ng ulan sa bubong na yero, galvanized aeron, ng mga kapitbahay ay parang libo-libong bato na bumabagsak. Rat-tat-tat-tat-tat. Pagkatapos, dumating ang hangin. Narinig ko ang whistling sound sa bintana ko. Ang mga puno sa labas ay yumuko na parang mga damo. Ang mga billboard sa malayo ay gumigiwang-giwang. At biglang, yisisisisido. Namatay ang lahat. Brownout. Nawala ang ilaw ng higanteng parol ni Aling Baby. Nawala ang tugtog ng video kay sa kanto. Nawala ang huni ng electric fan ko. Nawala ang ilaw sa poste. Sa isang iglap, ang Maynila, ang lungsod na hindi natutulog, ay naging isang madilim na kuweba. Yes, bulong ko sa dilim. Finally. Kinapa ko ang aking flashlight at emergency candle. Umupo ako sa sofa. Wala nang ingay. Ang tanging naririnig ko lang ay ang hangin at ulan. Walang tao. Walang makina. Ito ang solitude na hinahanap ko. Ito ang peace. Pero lumipas ang 1 oras. 2 oras. Ang init sa loob ng kwarto ay nagsimulang tumaas. Dahil bawal buksan ang bintana, papasok ang ulan, kulob na kulob ang hangin. Ang pawis ko ay tumutulo. At ang katahimikan. Nagsimula itong magbago. Hindi ito mapayapang katahimikan. Ito ay nakakatakot na katahimikan. Dahil wala akong naririnig na busina o videoke, mas lalo kong naririnig ang galit ng kalikasan. Ang langit ay umuungol. May narinig akong yero na natuklap at lumipad. Klang! May narinig akong sanga ng puno na nabali. Crack! Mag-isa ako sa apartment. Walang internet. Walang signal ang phone. Hindi ko alam kung gaano kalakas ang bagyo. Hindi ko alam kung babaha ba. Sa Canada, kahit mag-isa ako, alam kong safe ako. Matibay ang bahay. May insurance. Dito. Ramdam ko ang pagiging vulnerable ng istruktura. Ramdam ko na anumang oras, pwedeng liparin ang bubong ko. Binuksan ko ang isang lata ng spam at kumain ng malamig sa dilim. Ang lasa ay maalat at malungkot. Bigla akong nakaramdam ng matinding lungkot. Yung lungkot na tumatagos sa buto. Dito ko na-realize, ang ingay pala ng Maynila ay ang tunog ng buhay. Kapag may videoke, alam mong may tao sa labas. Kapag may busina, alam mong gumagalaw ang mundo. Kapag nawala ang lahat ng iyon, para kang naiwan sa dulo ng mundo. Tumingin ako sa bintana. Itinaas ko ng kaunti ang duct tape na nilagay ko. Madilim ang bahay ni Aling Baby. Wala na ang blinking lights. Patay na ang disko ni Jesus. Pero may nakita akong maliit na liwanag. Kandila. Sa bintana ng bahay ni na Kuya John, nakatabi lang ni Aling Baby, may isang kandilang nakasindi. At nakita ko ang anino ng mga tao na nakaupo sa paligid nito. At narinig ko. Awit. Hindi ito Diyos Mari-chan sa radyo. Hindi ito sintunadong anyway. Ito ay boses ng tao. Kapela. Walang mikropono. Walang reverb. Binuksan ko ng kaunti ang bintana para marinig ng maayos. Ang payapang daigdig ay tila nahihimbing. Sa liwanag ng buwan, mapanatag ang simoy ng hangin. Kinakanta nila ang Si Payapang Daigdig, Philippine Silent Night. Ang boses ay hindi perpekto. May boses ng matanda, malamang si Aling Baby, may boses ng lalaki, si John, at boses ng mga bata. Naghahalo-halo ang mga boses nila sa harmony. Sa gitna ng bagyo, sa gitna ng kadiliman at kawalan ng kuryente, nagawa nilang kumanta. Hindi sila natatakot. Hindi ba sila nag-aalala na baka liparin ang bubong nila? Habang nakikinig ako, naramdaman ko ang pagtulo ng luha sa pisngi ko. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil sa ganda ng melody. O siguro dahil sa inggit. Sila, kahit walang kuryente at nasa gitna ng unos, magkakasama. May init sila ng isa't isa. Ako, nasa concrete na apartment, ligtas, may pera, pero nanginginig sa lamig ng pag-iisa. Ang ingay na kinasusuklaman ko, ang videoke, ang tawanan, ang sigawan, ay hindi pala ingay. Ito ay koneksyon. Ito ang paraan nila para sabihin, nandito pa kami. Buhay pa kami. Ang katahimikan na hinangad ko.
Ito pala ang tunog ng kamatayan. Kinuha ko ang aking melodika, dala ko ito sa bagahe para sa pitch practice. Lumapit ako sa bintana. Sa susunod na verse ng kanta nila, dahan-dahan akong humihip. Sinabayan ko ang himig nila. Narinig nila siguro ang tunog ng instrumento ko dahil huminto sila sandali. Tumigil ako. Kinabahan. Baka isipin nila na minumulto sila. Pero pagkatapos ng ilang segundo, itinuloy nila ang kanta. Mas malakas na ngayon. Mapayapang daigdig. Sa gabing malamig. At sumabay ulit ako. Sa gabing iyon, habang hinahampas ng hangin ang Maynila, nagkaroon ng duet sa pagitan ng isang Canadian Grinch sa ikatlong palapag at ng isang pamilyang Pilipino sa ibaba. Walang nakakakita sa amin. Walang pumapalakpak. Pero ito ang pinakamagandang musika na natugtog ko sa buong buhay ko. Kinabukasan, humupa ang bagyo. Bumalik ang kuryente. Umilaw ulit ang higanteng parol ni Aling Baby. Kiyap kutitap. Dati, maiinis ako. Pero ngayon, nang makita ko ang red and green lights na tumama sa pader ko. Napangiti ako. Buhay pa tayo, bulong ko. Lumabas ako ng apartment. Nakita ko si Kuya Jun na nagwawalis ng mga dahon sa tapat ng bahay nila. Nakita niya ako. Sir Arthur! Buhay ka pa, sigaw niya. Grabe ang brownout kagabi no? Takot na takot kami. Takot, tanong ko. Pero kumakanta kayo. Tumawa si John. Ganun talaga sir. When you cannot fight the storm, you sing to the storm. Para hindi ka marinig ng takot mo. When you cannot fight the storm, you sing to the storm. Isinulat ko ang linyang iyon sa notebook ko. Ito ay isang lesson na hindi itinuturo sa music conservatory. John, sabi ko. Yung kahon na dumating sa bahay nyo bago bumagyo. Galing yun sa abroad, di ba? Opo. Balikbayan box ni Mama. Galing Dubai. Pwede ko bang makita? Hindi ko alam kung bakit ko tinanong. Pero gusto kong makita kung ano ang laman ng pag-asa ng mga taong ito. Akala ko noon, ang Pasko sa Pilipinas ay tungkol lang sa consumerism. Setyembre pa lang, puno na ang mga malls. Nag-uunahan ang mga tao sa sale. Bumibili ng mga bagong damit, bagong sapatos, bagong appliance. Sa mata ng isang kanluranin na tulad ko, mukha itong materialistic. Mukhang sinasamba nila ang mga bagay. Pero mali ako. Nalaman ko ang totoo nang makita ko ang balikbayan box. Pagkatapos ng bagyo, inimbitahan ako ni Kuya Jun sa loob ng bahay nila. Ito ang unang beses na pumasok ako. Maliit ang bahay. Ang sahig ay semento na pinakintab ng floor wax. Ang mga pader ay puno ng picture frames, mga graduation photos, wedding photos, at mga litrato ng isang babaeng nasa disyerto. Si Mama yan, turo ni Jun sa litrato. Nasa Dubai. Domestic helper. Sa gitna ng sala, may isang malaking kahon. Ito yung kahon na dumating bago bumagyo. Ito ay nababalot ng packaging tape at tinalian ng lubid ng mahigpit na mahigpit. Halatang dumaan ito sa gyera bago nakarating dito. Nakatapal sa gilid ang pangalan, Edmuel de la Cruz. From Elena de la Cruz. Ang mga anak ni Jun, isang lalaki at isang babae, ay nakaupo sa paligid ng kahon, nagniningning ang mga mata. Para silang nakatingin sa kaba ng yaman. Buksan na natin, sigaw ng bunsong babae. Kumuha si Jun ng kutsilyo. Dahan-dahan niyang hiniwa ang tape. Ang ritual na ito ay sagrado. Walang nagsasalita. Bawat hiwa ng kutsilyo ay may bigat. Nang mabuksan ang kahon, isang amoy ang lumabas. Amoy ng sabong panlaba. Amoy ng chocolate. Amoy ng ibang bansa. Tinatawag nila itong amoy stateside kahit galing Dubai. Isa-isang inilabas ni Jun ang mga laman. At dito ako nagtaka. Ang laman ng kahon ay mga ordinaryong bagay. Sabon na Irish Spring. Toothpaste na malaki. Lotion na amoy cucumber. Mga lumang damit na halatang second hand. At higit sa lahat, mga delata. Spam. Corned beef. Sausage. Nang ilabas ni Jun ang spam, naghiyawan ang mga bata. Yehey!
Spam. May breakfast na tayo. Napakunot ang noo ko. Sa Canada, ang spam ay pagkain kapag nagtitipid ka. O kaya pagkain sa camping. Hindi ito pagkain na pinagdiriwang. Hindi ito luxury. Ito ay processed meat. Punong-puno ng sodium. John, hindi ko napigilang magtanong. Mabibili naman yan sa grocery dito, di ba? Bakit kailangan pang ipadala galing Dubai? Ang mahal ng shipping fee. Tumingin sa akin si John. Hawak niya ang lata ng spam na parang ginto. Sir, nabibili ito dito. Pero iba ang lasa kapag galing kay mama. Iba ang lasa. It's the same factory. Umiling si John. Hindi, sir. Ang spam na to, pinagtrabahuhan ni mama ng ilang oras. Bawat lata, katumbas ng pawis niya. Bawat tsokolate, katumbas ng pangungulila niya. Kapag kinakain namin to, parang kasama na rin namin siya. Natigilan ako. Kinuha ni June ang isang rubber shoes mula sa ilalim ng kahon. Nike. Medyo luma na pero malinis. Para sa akin, sigaw ng panganay na anak. Isinukat niya agad. Malaki pa sa kanya ng kaunti pero tuwang-tuwa siya. Kasya na to sa Christmas party pa. Pagkatapos may dinukot si June sa gilid ng kahon. Isang plastic bag na may lamang mga t-shirt. Inilapit niya ito sa ilong niya. Pumikit siya at inamoy ng malalim. Nakita ko ang pagtulo ng luha sa mata ni June. Amoy ni mama, bulong niya. Hindi niya nilabhan bago ipadala. Para maamoy namin siya. Parang may sumuntok sa tiyan ko. Nakatayo ako doon, isang lalaking may credit card, may savings, may kakayahang bumili ng kahit anong spam o Nike na gusto ko. Pero wala akong sinuman sa mundo na magpapadala sa akin ng hindi nilabhang damit para lang maamoy ko sila. Ang kahon na ito. Hindi ito cargo. Ito ay presensya. Ang spam ay hindi karne. Ito ay pagmamahal na nirepreserba sa lata. Ang lotion ay hindi pampaganda. Ito ay haplos ng ina na hindi makauwi. Bigla kong naintindihan kung bakit 4 na buwan ang Pasko dito. Ang milyon-milyong Pilipino ay nagtatrabaho sa ibang bansa bilang nurse, engineer, maid, seaman. Ang bansa ay watak-watak. Ang mga pamilya ay hiwa-hiwalay. Kaya kailangan nilang pahabain ang Pasko. Kailangan nilang mag-ingay. Kailangan ng videoke. Kailangan ng ilaw. Kailangan ng balikbayan box. Dahil kung tahimik ang bahay, maririnig nila ang etsyo ng mga taong wala doon. Ang ingay ay panakipbutas sa lungkot. Ang regalo ay tulay sa distansya. Sir Arthur, tawag sa akin ni John, pinupunasan ang luha niya. Inabot niya sa akin ang isang malaking bar ng Toblerone. Para sa'yo. Sabi ni Mama, bigyan daw kita. Ha? Hindi niya ako kilala. Kinuwento kita sa chat. Sabi ko may Grinch sa tapat ng bahay. Malungkot daw. Kaya sabi niya, bigyan ka ng sweets. Tinanggap ko ang chocolate. Mabigat. Sa Canada, bumibili ako nito sa duty-free ng walang emosyon. Pero ngayon, hawak ko ang isang bagay na binili ng isang babaeng hindi ko kilala, na nagtatrabaho sa Dubai, para sa isang estrangherong masungit na kapitbahay ng anak niya. Salamat, garalgal ang boses ko. Kainin mo yan, sir, tawa ni John. Pampataba ng puso. Lumabas ako ng bahay nila na dala ang chocolate. Bumalik ako sa apartment ko. Umupo ako sa kama. Binuksan ko ang Toblerone. Kinagat ko ang isang triangle. Matamis. Nougat at honey. Pero sa unang pagkakataon, hindi lang asukal ang nalasahan ko. Nalasahan ko ang pait ng sakripisyo. At ang tamis ng pag-aalala. Tumingin ako sa bintana. Ang mga dyaryo at duct tape na tinapal ko ay nandoon pa rin. Tumayo ako. Isa-isa, tinuklap ko ang mga dyaryo. Read. Read. Tinanggal ko ang harang. Pumasok ang liwanag ng parol ni Aling Baby. Pula. Berde. Dilaw. Ang kwarto ko ay nagkulay Pasko ulit. Hindi ko na ito tinakpan. Hinayaan ko ang liwanag na pumasok. Dahil ngayon, alam ko na kung para saan ang ilaw na yon. Ito ay lighthouse. Parola.
Nagsasabing, nandito kami. Naghihintay sa pagbabalik mo. Hindi ka namin nakalimutan. Sa gabing iyon, natulog ako na naliligo sa liwanag ng blinking lights. At sa unang pagkakataon, wala akong napanaginipang masama. Ika-20 ng Disyembre. 5 araw na lang bago ang Pasko. Ang barangay ay nasa panic mode. Lahat ay naghahanda para sa Grand Christmas Caroling Contest na gaganapin sa plaza. Ang premyo? Isang lechon, roasted pig at 5,000 piso. Para sa mga tao dito, ito ay parang pagkapanalo sa Grammy Awards. Naglalakad ako papunta sa sari-sari store para bumili ng Coke. Natutunan ko na ring uminom sa plastic na may straw nang marinig ko ang isang pamilyar na tunog ng kalamidad. Klang! Bog! Katahimikan! Klang! Mali! Hindi sabay sigaw ng isang boses. Sumilip ako sa basketball court ng barangay, isang sementadong court na walang net ang ring at may nakaparadang tricycle sa gilid. Nakita ko ang grupo ng mga bata, yung junk chore na nakita ko noong nakaraan. Nag-aaway sila. Ikaw kasi eh. Mabilis ka masyado, sigaw ng batang may hawak na tansan, si Buboy, nalaman ko ang pangalan niya. Ang bagal mo sagot ng batang may hawak na balde, si Kiko. Sinusubukan nilang tugtugin ang Pasko ay sumapit, Christmas has arrived, isang klasikong awiting Pilipino na mabilis at masaya. Pero para silang mga lasing na kabayo. Walang coordination. Ang tempo ay nagwawala. Bilang isang music teacher na nagturo ng 30 taon, mayroon akong tinatawag na teacher's itch. Kapag nakakarinig ako ng sintonado o wala sa tempo, nangangati ang kamay ko. Nanginginig ang batonhan ko. Hindi ko mapigilan. Gusto ko sanang dumaan lang. Huwag kang makialam, Arthur, sabi ko sa sarili ko. Bakasyon mo to. Pero nang marinig ko na naman ang sablay na pasok ng percussion. Bog-bog. Klang. Hindi ko na kinaya. Bumigay ako. Naglakad ako papasok sa court. Ang anino ko ay tumakip sa kanila. Stop, sigaw ko. Ang boses ko ay boses ng isang terror professor sa konserbatoryo. Umaalingaw-ngaw. Natigilan ang mga bata. Nanlaki ang mga mata nila. Akala siguro nila ay papagalitan sila ng higanteng dayuhan. Sir Joe, bulong ni Buboy. It's not Joe. It's Arthur, pagtatama ko. Lumapit ako sa kanila. Ano bang ginagawa nyo? Ang ririkin nyo ay parang naghahabulan. Ang musika ay hindi karera. Tinitigan nila ako, blank expression. Hindi nila naintindihan ang English ko. Bumuntong hininga ako. Ginamit ko ang body language. Pumalakpak ako. Clap. 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 Mabagal. Consistent. Listen, sabi ko. Makinig. Ang puso. Tugtog, tugtog. Hindi tugtog, tugtog, tugtog. Tinuro ko si Kiko, yung may balde. Ikaw ang puso. You are the heartbeat. Huwag kang bibilis. Steady lang. Bog. 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 Pinalo ni Kiko ang balde. Bog. 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 Good, sabi ko. Tinuro ko naman si Buboy, yung may tansan. Ikaw ang spice. Ang pampaanghang. Offbeat ka. And 1 and 2. Sinubukan ni Buboy. Kling-kling. Kling-kling. No, sigaw ko. Masyadong malakas. Piano lang. Mahina. Gentle. Nagulat ako sa sarili ko. Nasa gitna ako ng isang squatter area, pinagpapawisan, nagtuturo ng music theory sa mga batang ang instrumento ay basura. Pero nakinig sila. Sa loob ng isang oras, naging drill sergeant ako. Ulit. Mali. Tingin sa akin. Eyes on me. Damhin nyo. Feel it. Unti-unti nawala ang gulo. Ang noise ay naging sound. Ang sound ay naging music. Nang makuha nila ang tamang tempo, nagkaroon ng magic. Bog-bog bass. Kling-kling hi-hat. Lalele shaker. Ito ay tribal.
Ito ay raw. Ito ay perpekto sa kanyang pagiging imperpekto. Ngayon, kumanta kayo, utos ko, itinaas ang dalawa kong kamay na parang konduktor ng Philharmonic Orchestra. At kumanta sila. Ang Pasko ay sumapit. Tayo ay mangagsiawit. Ang boses nila ay matinis, medyo magaspang, pero punong-puno ng enerhiya. At dahil nasa tiempo na sila, ang kanta ay lumipad. May mga tao na nagsimulang lumapit. Mga tambay, mga nanay na nagpapatuyo ng damit, mga tricycle driver. Nakipalakpak sila. Uy! Gumanda sabi ng isang manong. Galing ni Joe o. Conductor. Nang matapos ang kanta, ibinaba ko ang kamay ko. Hinihinal ako. Pawisan ang likod ko. Pero nakita ko ang mukha ng mga bata. Hindi sila takot. Hindi sila bored. Nakangiti sila. Yung meeting abot hanggang tenga. Pakiramdam nila sila ang pinakamagaling na banda sa buong mundo. Ang galing natin, sigaw ni Buboy nagtatalon. Lumapit siya sa akin at niyakap ang hita ko dahil hanggang hita ko lang siya. Ang dumi ng damit niya, amoy araw, pero hindi ako umiwas. Salamat, Lolo Art, sabi niya. Lolo Art. Grandpa Art. Sa Canada, ang tawag sa akin ay Enr. Arthur Old Professor. Formal. May distansya. Dito, Lolo Art. Sa loob ng isang oras, naging lolo ako ng 7 batang kalye. Sir Arthur, tawag ni Kuya Jun na kanina pa pala nanonood sa gilid. May hawak siyang coke. Pwede ka na palang maging Pilipino. Marunong ka nang magalit pero may puso. Ininom ko ang coke. Ang sarap. Hindi sila marunong magbasa ng nota, Jun, sabi ko, pinupunasan ang pawis ko. Pero ang tenga nila. Incredible. May natural silang groove. Nasa dugo yan, sir, tawa ni John. Kahit bagyo, may rekis kami. Sa mga sumunod na araw, naging routine ko na ito. Tuwing hapon, bumababa ako sa court. Hinihintay ako ng mga bata. Tinuruan ko sila ng dynamics, lakas at hina. Tinuruan ko sila ng staging, kung paano tumayo ng maayos. Pero tinuruan din nila ako. Tinuruan nila akong tumawa kapag nagkamali. Sa conservatory, kapag nagkamali ka, kahihiyan yon. Dito, kapag nagkamali ka, tatawanan ka lang ng mga kasama mo, tapos ulitin nyo ulit. Walang pressure. Lolo Art, tignan mo, sabi ni Kiko isang hapon. Pinalitan niya ang balde niya ng isang lumang water jug na kulay asul. Mas maganda tunog nito. Mas malalim. Pinakinggan ko. Dum-dum. Nga, sang-ayon ako. Mas resonant. Dito ko na-realize ang pagkakaiba. Sa mundo ko, bumibili kami ng instrumento para makuha ang tamang tunog. Sa mundo nila, gumagawa sila ng paraan para makuha ang tunog na gusto nila. Ito ay ingenuity. Diskarte. Dumating ang gabi ng contest. Nandoon ako sa gilid, nakatayo, kabadong-kabado. Suot ko ang isang barong Tagalog, isang uri ng formal na damit na gawa sa pineapple fiber, na pinahiram ni Kuya John. Medyo masikip sa balikat, pero sabi niya, gwapo ka dyan, sir. Para kang senator. Umakyat ang juncture sa entablado. Ang ibang contestant ay may mga gitara, may keyboard, may magagarang costume. Ang mga bata ko, nakaputing shirt lang at maong na shorts. Hawak ang kanilang mga tansan at balde. Pinagtawanan sila ng ilan sa audience. Ano yan? Makangalakal. Nagalit ako. Gusto kong agawin ang mikropono at ipagtanggol sila. Pero tinignan ako ni Buboy mula sa stage. Umiti siya at tumango. Itinaas ko ang kamay ko mula sa malayo. Ang senyas ng ready. At tumugtog sila. Ang tunog ng junk orchestra ay umalinggaw sa buong plaza. Malinis. Sabay-sabay. Masaya. Tumahimik ang mga tumatawa. Nagsimulang pumalakpak ang mga tao. Nagsimulang sumayaw ang mga lola. Hindi sila nanalo ng first prize, nanalo yung grupo ng simbahan na kumpleto sa gamit. Pero nanalo sila ng Chi-Crowd favorite. At nakuha nila ang lechon. Nang gabing iyon, habang pinagsasaluhan namin ang lechon, na ang balat ay napakalutong, lumapit sa akin si Buboy.
Lolo Art, aalis ka na ba pagkatapos ng Pasko? Tanong niya. Natigil ako sa pagmuya. Ang plano ko ay umalis sa December 26. Babalik sa tahimik na buhay. Babalik sa malinis na studio. Tiningnan ko ang mga batang puno ng mantika ang muso. Tiningnan ko si Kuya Jun na nag-o-open ng beer. Tiningnan ko ang magulong court na puno ng saya. Hindi ko alam, Buboy, sagot ko. Hindi ko alam. Dahil sa totoo lang, natatakot akong bumalik sa katahimikan. Sanay na ako sa ingay. Ang ingay na ito ay naging musika na ng buhay ko. Disyembre 24. Noche Buena. Sa buong mundo, ang gabing ito ay silent night. Sa Pilipinas, ang gabing ito ay walang tulugan. Alas 11 ng gabi. Ang buong barangay ay gising na gising. Ang usok ng barbecue ay makapal sa hangin, humahalo sa amoy ng pulbura ng mga lusis, sparklers. Ang bawat bahay ay bukas ang pinto. Ang bawat mesa ay puno. Niyaya ako ni Kuya Jun sa bahay nila. Bawal humindi, sir. Bad luck tumanggi sa grasya sa Noche Buena. Pagpasok ko, sumalubong sa akin ang ingay ng pamilya. Nandoon ang mga pinsan, tito, tita, lola, at mga kapitbahay. Siksikan sa maliit na sala. Sa gitna ng mesa, nandoon ang i-Holy Grail ng Paskong Pilipino. Ang lechon na napanalunan namin. Ang hamonado na sobrang tamis nilagyan pa ng pineapple syrup. Ang queso de bola, isang matigas at maalat na keso na nakabalot sa pulang wax. At ang fruit salad na gawa sa delata at maraming kondensada. Pero ang nakatawag ng pansin ko ay ang spaghetti. Bilang isang tao na may Italian heritage sa panig ng ina ko, ang pasta ay sagrado. Ang tomato sauce ay dapat maasim-asim, may herbs at olive oil. Pero ang nasa harap ko, ang sarsa ay matingkad na pula, neon red. At may nakahalong, Diyos ko, hotdogs. At, teka, ano yun? Marshmallows. Spaghetti, Lolo Art, sigaw ni Buboy, inaabutan ako ng isang plato na umaapaw. Tiningnan ko ang plato. Ito ay isang insulto sa Italy. Ito ay diabetes sa plato. John, bulong ko. Bakit may marshmallow ang pasta? Pampasarap yan, sir. Sweet style. Tikman mo, ang sarap. Nag-alinlangan ako. Pero nakatingin silang lahat sa akin. Ang mga mata nila ay puno ng anticipation. Gusto nilang magustuhan ko ang pagkain nila. Kumuha ako ng tinidor. Iinutinot ko ang pasta. Subo. Nalasahan ko ang asukal. Ang tamis ng sarsa na gawa sa banana ketchup. Ang alat ng murang hotdog. Ang texture ng marshmallow na natunaw. Sa isip ko, ito ay mali. Mali sa lahat ng antas ng culinary arts. Pero sa puso ko, nalasahan ko ang pagkabata. Nalasahan ko ang saya. Ito ang lasa ng pagkain na niluto hindi para sa mga kritiko, kundi para sa mga batang gustong sumaya. Masarap, sabi ko. At totoo ang sinabi ko. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa feeling. Sabi sa'yo tawa ni John. Kain pa. Habang kumakain kami, tumunog ang laptop sa gilid. Video call. Si Elena. Ang asawa ni John. Ang ina ng tahanan na nasa Dubai. Mama! Merry Christmas, sigaw ng mga bata. Nag-agawan sila sa screen. Nakita ko si Elena. Naka-uniforme pa siya ng maid. Nasa maliit na kwarto siya, mag-isa. May maliit na cupcake sa harap niya na may kandila. Iyon lang ang Noche Buena niya. Umiiyak siya habang nakikita ang pamilya niyang kumakain ng lechon at spam na pinadala niya. John, alagaan mo sila ha, sabi niya sa screen, garalgal ang boses. Naman, ma. Nandito rin si Sir Arthur O. Yung tinulungan natin. Iniharap ni John ang laptop sa akin. Nakita ko ang mukha ng babaeng nagbigay sa akin ng Toblerone. Ang mata niya ay pagod pero puno ng kabutihan. Sir Arthur, Merry Christmas po, sabi niya. Salamat sa pagtuturo sa mga anak ko kumanta. Tuwang-tuwa sila. Ako po ang dapat magpasalamat, ma'am, sagot ko. Dahil sa inyo. Hindi ako mag-isa ngayong gabi. Sir, pamilya na po kayo namin, sabi ni Elena.
Pamilya. Yumuko ako. Naramdaman ko ang init sa sulok ng mata ko. Biglang may hinila si Jun mula sa kwarto. Isang lumang electronic keyboard. Casio. Siguro modelo pa noong 1900 at 1900 pula. Kulang-kulang ang tipa. Sir Arthur, sigaw niya. 12:00 na. Piano naman dyan. Jamming tayo. Sira-sira na yan, Jun, sabi ko. Basta tumutunog, pwede yan. Sige na, Lolo Art, sigaw ni Buboy. Umupo ako sa harap ng keyboard. Pinindot ko ang middle C. Ting! Tunog lata. Walang touch sensitivity. Sa Canada, hindi ko hahawakan ang ganitong instrumento. Pero ngayong gabi, sa gitna ng usok ng lusis, amoy ng matamis na spaghetti, at ingay ng videoke sa kapitbahay. Ito ang pinakamagandang piano sa mundo. Huminga ako ng malalim. Nagsimula akong tumugtog. Hindi classical. Hindi Bach. Hindi Mozart. Tinugtog ko ang kanta na narinig ko noong unang araw. Ang kanta na kinasusuklaman ko noon. Christmas in Our Hearts ni Jose Marichan. Tenen tenen tenen. Nang marinig ng mga tao ang intro, tumahimik sila. At pagkatapos, sabay-sabay silang kumanta. Whenever see girls and boys selling lanterns on the street. Si Jun, si Buboy, si Aling Baby, ang mga kapitbahay. Kahit si Elena sa laptop ay kumakanta. Sumabay ako sa kanila. Hindi gamit ang boses ko, kundi gamit ang puso ko na dumadaloy sa mga daliri ko. Habang tumutugtog ako, bumuhos ang luha ko. Hindi ko na napigilan. Umiyak ako para sa ex-wife ko. Umiyak ako para sa mga Pasko na pinalipas ko ng mag-isa sa Canada. Iniisip na ang pagiging cool at detached ay pagiging malakas. Umiyak ako dahil sa sobrang saya. Naramdaman ko ang kamay ni Buboy sa balikat ko. Lolo Art, bakit ka umiiyak? Sad ka ba? Umiling ako habang patuloy na tumutugtog. Tumingin ako sa kanya, basa ang pisngi ko. Hindi, Buboy. Hindi ako sad. Masaya ako. Sobrang saya ko. Tinapos namin ang kanta sa isang malakas na chord. Klang! Nagpalakpakan ang lahat. Merry Christmas! Niyakap ako ni Jun. Merry Christmas, kapatid. Kapatid. Brother. Sa gabing yon, namatay si Arthur na Grinch. At ipinanganak si Arthur na Pilipino. Tumingin ako sa paligid. Ang bahay na ito ay maliit. Ang pagkain ay mura. Ang instrumento ay sira. Pero ito ang pinakamayamang Pasko na naranasan ko. Dahil dito, ang regalo ay hindi nakabalot sa papel. Ang regalo ay ang tao mismo. Disyembre 26. Sa Canada, ito ay Boxing Day. Araw ng pagliligpit ng mga regalo, araw ng pagsisimula ng pagtatago ng mga dekorasyon. Tapos na ang Pasko. Balik na sa trabaho. Balik na sa realidad. Nakaimpake na ang maleta ko. Ang aking linen shirts ay nakatupi ng maayos. Ang aking passport at plane ticket ay nasa ibabaw ng mesa. Ang flight ko pabalik ng Vancouver ay mamayang gabi. Tumingin ako sa paligid ng apartment. Malinis na ulit. Wala nang duct tape sa bintana. Sa labas, tahimik na ng kaunti. Tapos na ang Noche Buena. Pagod ang mga tao. Pero ang parol ni Aling Baby ay nandoon pa rin, nakasabit, bagamat hindi na umiilaw dahil umaga pa. May kumatok sa pinto. Si Kuya Jun. Sir Arthur, ready na po ba kayo? Ihahatid na kita sa airport. Ang boses ni Jun ay malungkot. Wala yung usual na sigla niya. Binuksan ko ang pinto. Nasa likod niya si Buboy at Kiko. Lolo Art, alis ka na talaga? Tanong ni Buboy. May hawak siyang maliit na bagay. Isang keychain na gawa sa tansan. Remembrance po. Para hindi mo kami makalimutan. Kinuha ko ang keychain. Magaspang. Walang halaga sa pera. Pero ito ang pinakamahalagang souvenir na nakuha ko. Salamat, Buboy, sabi ko. Ginulo ko ang buhok niya. Bumaba kami. Isinakay ni Jun ang maleta ko sa tricycle. Ang bigat ng maleta ay parang bigat ng dibdib ko. Sumakay ako sa likod.
Umandar ang makina. Broom. Habang binabaybay namin ang kalsada ng Maynila papuntang airport, pinagmasdan ko ang paligid. Dati, ang nakikita ko lang ay dumi, ingay at gulo. Ngayon, iba na ang nakikita ko. Nakita ko ang mga jeepney na puno ng kulay, mga moving art galleries ng masa. Nakita ko ang mga vendor na nagtatawanan kahit maliit lang ang kita. Narinig ko ang video sa kanto, may kumakanta na naman ng air supply, at sa halip na mainis, napangiti ako. Nasa tono siya ngayon. Konti. Nakarating kami sa DNRA Terminal 1. Ibinaba ni June ang gamit ko. O paano ba yan, Sir Arthur, sabi niya, pilit ng umingiti. Ingat sa Canada ha. Huwag masyadong magpakalamig. Pag na-miss mo ang spam, chat ka lang kay mama. Tiningnan ko si June. Tiningnan ko ang departure entrance. Sa loob ng glass doors na yon, nandoon ang aircon. Nandoon ang order. Nandoon ang buhay ko, ang malaking bahay na walang laman, ang grand piano na walang nakikinig, ang katahimikan na dati kong minahal pero ngayon ay kinatatakutan ko na. Hinawakan ko ang handle ng maleta ko. John, sabi ko. Po. Sa Canada. Ang Pasko ay isang araw lang. December 25. Pagkatapos nun, tapos na. Ang lungkot naman nun, sir, sagot niya. Sobrang lungkot. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Sabi mo, dito sa Pilipinas, hanggang Three Kings, January, ang Pasko, di ba? Opo. Minsan niya hanggang February pa basta may leftover na hamonado, tawa niya. Huminga ako ng malalim. Kinuha ko ang aking passport at tiket mula sa bulsa ko. Tinitigan ko ang tiket. Manila to Vancouver. One way. Alam mo Jun, sabi ko. Marami pa akong kailangang ituro kay Buboy. Yung ririkiin niya sa tansan, magaling pero kailangan pa ng polishing. At yung keyboard nyo, kailangan ng kapalit. Nanlaki ang mata ni Jun. Sir, hindi ko pwedeng iwan ang junk drawer ng ganun lang. Sayang ang potential. Binitiwan ko ang handle ng maleta. Iwi mo na ulit to sa apartment, John. Kakausapin ko si Aling Baby. Mag-extend ako. Mag-extend? Hanggang kailan? Umiti ako. Yung maiting totoo. Hanggang matapos ang Pasko. At dahil sabi mo, hindi natatapos ang Pasko dito. Baka matagalan ako. Napatalon si June sa tuwa. Niyakap niya ako ng mahigpit dito mismo sa sidewalk ng airport. Pinagtitinginan kami ng mga guard pero wala akong pakialam. Yes. May piano teacher na kami. Lolo Art is back. Sumakay kami pabalik ng Quiapo. Habang nasa bayahe, tumingala ako. Mainit ang araw. Mausok. Maingay. Pero ito ang na-realize ko. Ang Pasko ay hindi tungkol sa snow. Hindi ito tungkol sa pine trees o mamahaling regalo. Ang Pasko ay ang kakayahang makahanap ng liwanag sa gitna ng dilim. Ang kakayahang gumawa ng musika mula sa basura. Ang kakayahang tumawa sa gitna ng bagyo. Ako si Arthur. Isang Grinch na pumunta sa tropiko para tumakas sa Pasko. Pero nabigo ako. Hindi ako nakatakas. Dahil dito sa Pilipinas, ang Pasko ay hindi isang event sa kalendaryo. Ito ay isang estado ng pag-iisip. Ito ay isang tibok ng puso. At sa wakas, pagkatapos ng 50 taon, ang puso ko ay tumitibok na kasabay ng ritmo nila. Bob-bob. Kling-kling. John, sigaw ko. Sir. Daan muna tayo sa Jollibee. Gusto ko ng chicken joy at spaghetti. Yung matamis? Yung matamis.